Malalim na ang gabi. Ang mga dating mataong lansangan ng kabisera ay halos wala ng tao, at ang dating masiglang town square ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Tanging ang malamig na hangin na dumaraan sa pagitan ng mga gusali ang maririnig. Biglang nabasag ang katahimikan ng may mahinang kaluskos na umalingaw-ngaw mula sa isang madilim na eskinita. Mula roon, dahan-daang lumabas ang isang lalaking may balbas na nakabalot sa makapal na hooded cloak. Huminto siya pagdating sa bukas na kalsada. At saka tumingin sa unahan. Tahimik, walang imik, para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng walang laman na lansangan, nakatitig lamang sa harapan habang ang malamig na hangin ng gabi ay marahang humahampas sa kanyang balabal. Nakatago sa mga anino, dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang nakabaluting kamay. Nanlalaki ang kanyang mga mata, at may kakaibang pagkahumaling na makikita sa kanyang ekspresyon. Unti-unting lumawak ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha habang binubulungan niya ang sandatang hawak. Maghintay ka lang, Sword of Terror. Bibigyan ulit kita ng mas maraming lifeblood ngayong gabi. Sa kabilang bahagi naman ng kalsadang bato, isang dwarf ang walang kaalam-alam na lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Halatang maganda ang kanyang pakiramdam matapos ang mahabang gabi. Napabuntong hininga siya ng kontento. Phew, sulit ang inom ko. Kasabay nito ay napasipol pa siya ng isang masayang himig habang naglalakad. Wala siyang ideya sa panganib na nakatago sa paligid. Mula sa madilim na entrada ng isang gusali, tahimik siyang pinagmamasdan ng nakahod na pigyera. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito habang sinusundan ng tingin ang bawat galaw ng kanyang target. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa malayo, sumigaw ang ilan sa mga kasama ng dwarf. Huwag kang umuwi ng mag-isa. Delikado ngayon. Nagulat ang dwarf at agad na napalingon. Pagkatapos ay kumaway siya pabalik sa kanyang mga kaibigan. Alam ko na, huwag kayong mag-alala. At muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Walang kamalay-malay na may isang mapanganib na figurang matagal nang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Bago pa man makakilos ang nakahod na pigyera, biglang umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag ng bakal na baluti sa town square. Mula sa kabilang kalsada, isang patrol ng mga dwarven guard ang lumitaw at agad na napansin ng mga mamamayang nasa labas pa rin sa kalaliman ng gabi. Ang pinuno ng grupo ay sumigaw ng may awtoridad. Hoy, kayong mga naroon. Umuwi na kayo agad. Huwag kayong pag-alagala ng lasing sa ganitong oras. Naging mas seryoso ang kanyang mukha habang ipinagpapatuloy ang babala. At huwag na huwag kayong lalakad ng mag-isa. Bahagyang bumigat ang kanyang boses. May serial killer na umaatake sa mga taong nag-iisang nasa labas sa gabi. Nang marinig iyon, mabilis na nagbago ang reaksyon ng mga dwarf. Isa sa kanila ay napairap sa inis, ngunit wala nang tumutol. Sige na nga. Mabilis silang nagkanya-kanyang direksyon sabik ng makauwi ng ligtas. Sa loob lamang ng ilang sandali, muling naging halos walang laman ang kalsada. Mula sa madilim na sulok kung saan siya nagkukubli, tahimik na pinanood ng nakahod na lalaki ang pagkawala ng kanyang madaling target. Nangilid ang inis sa kanyang mukha. Mariin siyang nag-click ng dila. Ang biktimang halos abot kamay na niya ay nakatakas. At sa gabing iyon, napilitan siyang ipagpaliban muli ang kanyang madilim na layunin. Mas lalo pang umatras ang nakahod na lalaki sa kailaliman ng madilim na eskinita. Mariin siyang napakuyom ng kamao. Damn it! Tumulo ang pawis sa kanyang noo habang iniisip ang sitwasyon. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang naging pagkakamali niya. Masyado siyang naging kapansin-pansin sa mga nakaraang insidente. Dahil doon, mataas na ang alerto sa buong kabisera. Halos wala nang naglalakad ng mag-isa sa gabi. Ang mga natitira na lamang sa mga kalsada ay mga patrol ng gwardya o mga grupong magkakasama. Wala nang madaling mabiktima. Mahigpit niyang hinawakan ng sandatang nasa kanyang tabi. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Gusto ko nang palakasin pa ang Sword of Terror. Hindi mawala sa isip niya ang kanyang obsession. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naniniwalang kailangan niyang paunlarin ang kanyang obra. Kailangan itong maging mas malakas. Mas malapit sa pagiging isang tunay na maalamat na sandata. Ngunit sa gabing iyon, tila walang pagkakataong darating. Napabuntong hininga siya. Nakakainis na gabi ito. Unti-unti niyang tinanggap na wala siyang mapapala sa pangunahing bahagi ng lungsod. Siguro, maghahanap na lang ako sa ibang lugar. Handa na siyang umalis nang. May narinig siyang yabag. Agad siyang natigilan. May isang taong naglalakad mag-isa sa kalsadang lampas sa kanyang eskinita. Isang nag-iisang manlalakbay. May dala itong staff at tila walang kasama. Nanlaki ang mga mata ng nakahod na lalaki. Oh, ang kanina'y pagkadismaya ay napalitan ng matinding pagkagulat. Sa gitna ng gabing halos wala ng tao sa lansangan. May isang taong kusang lumitaw sa kanyang paningin. At nag-iisang naglalakad pa.
Mula sa ligtas na pagtatago ng mga anino, tahimik na pinagmasdan ng nakahod na lalaki ang nag-iisang figurang naglalakad sa walang lamang kalsada. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, naguluhan siya sa maliit na pangangatawan nito. Isang human kid, mga 12 o 13 anyos siguro. Ngunit agad niyang itinuwid ang sariling hinala. Patuloy niyang pinagmasdan ng estranghero. Habang tumatagal, mas lalo siyang napapaisip. May kakaiba sa paraan ng paglalakad nito. Kalmado, balanse, at walang kahit kaunting pag-aalangan sa bawat hakbang. Sa mata ng isang bihasang mandirigma, malinaw ang isang bagay. Sanay itong lumaban. Mukha itong taong agad makakareaksyon kahit sa isang biglaang ambush. Hindi ordinaryong mamamayan. Hindi rin mukhang baguhan. Bahagyang kumunat ang noo ng nakahod na lalaki habang sinusubukang tukuyin ang pagkakakilanlan ng target. Hindi pwedeng human child yon. Sa ganitong oras ng gabi, imposibleng basta na lamang maglalakad ng mag-isa ang isang batang tao sa kabisera. Muling sinuri ng kanyang tingin ang maliit na katawan ng estranghero. Pagkatapos ng ilang segundo, nabuo rin ang kanyang conclusion. Isa iyong dwarven adventurer. Sa ilalim ng kanyang hood, lalong tumilim ang kanyang titig. Wala na siyang pakialam kung sino man ang taong iyon. Ang mahalaga, nag-iisa ito. At sa kanyang paningin, sapat na ang dahilan na iyon para maging susunod na target. Isang malawak at nakakatakot na ngiti ang dahan-daang lumitaw sa mukha ng nakahod na lalaki. Kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding pagkahumaling habang nakatitig sa nag-iisang manlalakbay. Nakapili na siya. Mukhang may napili na ang gabing ito. Mahina niyang ibinulong sa sarili. Sa kanyang isip, isa na lamang ang mahalaga. Ang gawing susunod na biktima ang nag-iisang taong naglalakad sa dilim. Mula sa mga anino, dahan-dahan siyang lumabas. Maingat ang bawat hakbang. Hindi siya masyadong lumalapit. Hindi rin siya nagpapakita ng presensya. Tahimik lamang siyang sumusunod habang tinatahak nila ang makikitid na kalsadang bato ng kabisera. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagmamanman, may napansin siyang kakaiba. Bahagya siyang natigilan. Napatingin siya sa direksyong tinatahak ng kanyang target. Pamilyar ang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit siya nalito. Nasa kabilang direksyon ng slums. Tahimik niyang pinagmasdan ng daan sa unahan. Hindi ito normal na ruta para sa karamihan ng mga tao sa ganitong oras. Lalo na para sa isang taong naglalakad ng mag-isa sa gabi. Bakit naman siya pupunta roon? Sandaling nabalot ng pagtataka ang kanyang isip. Ngunit hindi yun sapat upang pigilan siya. Ano man ang dahilan ng estranghero, wala siyang pakialam. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa target habang patuloy siyang sumusunod mula sa dilim. Mas malalim, mas tahimik, at mas malayo sa mga mata ng ibang tao. Habang patuloy na naglalakad ang estranghero sa paikat-ikot na mga kalsada ng kabisera, muli itong sinuri ng nakahod na lalaki. Bahagya siyang napaisip, hindi. Sinundan ng kanyang tingin ang direksyong tinatahak ng target. Isa-isang pinagdugtong ng kanyang isip ang mga daan at distrito ng lungsod. Pagkatapos ay tila may naalala siya. Papunta pala yon sa Inn District. Unti-unting nabuo ang isang conclusion sa kanyang isip. Mukhang sinusubukan ng estranghero na dumaan sa gilid ng slums upang mas mabilis na makarating sa mga inn. Isang praktikal na ruta. At marahil, isang rutang pinili upang maiwasan ang gulo. Ngunit sa pananaw ng isang mangangaso, iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Bahagya niyang itinaas ang tingin sa madidilim na gusaling naghihiwalay sa iba't ibang distrito ng lungsod. Ang hangganan sa pagitan ng slums at ng iba pang bahagi ng kabisera ay kilalang tahimik. Masyadong tahimik. Isang lugar na iniiwasan maging ng mga taga-slums at ordinaryong mamamayan. Kaunti ang dumaraan. Kaunti rin ang nakakakita. Perpektong lugar para sa isang taong ayaw mapansin. At perpektong lugar din para sa isang taong naghahanap ng biktima. Isang mahinang tawa ang nakalusot mula sa kanyang labi. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan sa pananabik. Habang patuloy niyang sinusundan ang target mula sa mga anino, tuluyan ang nabuo sa kanyang isip ang isang nakakakilabot na katiyakan. Perpekto. Ito ang perpektong lugar. Lalong lumawak ang ngiti ng nakahod na lalaki. Halos hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Itinaas niya ang isang kamay habang bahagyang iniyuko ang ulo pabalik. Sa kanyang isip, tila napakaganda ng naging pagkakataon. Anong swerte naman ito? Sa sobrang pagkalunod sa sarili niyang ilusyon, iba na ang tingin niya sa mga pangyayari. Hindi niya ito nakikitang simpleng pagkakataon. Para sa kanya, isa itong biyaya. Isa na naman ba itong tulong ng Diyosa? Para sa kanyang henyong panday? Isang mababang tawa ang muling kumawala sa kanyang labi. Wala na siyang nakikitang mali sa kanyang ginagawa. Sa isip niya, lahat ng nangyayari ay patunay lamang na tama ang kanyang landas. Agad siyang kumilos. Mauuna na lang ako at aabangan siya. Sa isang iglap, sumibad siya sa dilim.
Mabilis siyang dumaan sa magkakaugnay na eskinita at makikitid na daanan. Malayo sa mabagal at maingat niyang pag-stalk kanina. Ngayon ay halos tumatakbo siya. Determinado siyang makarating muna sa lugar na dadaanan ng kanyang target. Ilang sandali pa, narating niya ang tahimik na hangganan sa pagitan ng slums at ng ibang distrito. Huminto siya. Tahimik niyang sinuri ang paligid. Walang tao, walang ilaw, walang saksi. Tanging mga anino at malamig na hangin lamang ang naroon. Bahagyang tumango siya. Ayos ito. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang sandata. Pagkatapos, lumabas ang madilim na talam mula sa lalagyan nito. Muling kumislap ang nakakatakot na enerhiyang nakapaloob sa espada. At sa gitna ng dilim, tahimik siyang naghintay. Nakatago, handang umatake. Naghihintay lamang sa pagdating ng taong itinuring na niyang susunod na handog para sa kanyang Sword of Terror. Nakatago sa kanyang piniling ambush spot, tahimik na nakayuko ang nakahod na lalaki habang hinihintay ang pagdating ng kanyang target. Dahan-dahan niyang itinaas ang espada sa harap ng kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang madilim na talem. Para bang hindi lamang ito isang sandata. Para bang isa itong buhay na nilalang. Isang mababang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang dibdib. Sa mahinang liwanag ng gabi, tila bahagyang pumipintig ang kakaibang laman na nakabalot sa gitna ng espada. Mistulang humihinga, mistulang may sariling kagustuhan. At sa isip ng baliw na panday, iisa lamang ang hinihingi nito. Dugo, mas maraming dugo. Marahan niyang hinaplos ang talam gamit ang kanyang nakabaluting kamay. Punong-puno ng pagkahumaling ang kanyang tingin. Wala nang bakas ng dating matinong tao. Tanging obsesyon na lamang ang natitira. Lumapit siya ng kaunti sa espada at bumulong na parabang nakikipag-usap sa isang matalik na kasama. Bibigyan kita ng mas marami pang lifeblood. Bahagyang lumawak ang kanyang ngiti. Aking Sword of Terror. Sa gitna ng madilim at tahimik na lansangan, naghintay siya. At bawat segundo ng paghihintay ay lalo lamang nagpapalalim sa kanyang nakakatakot na pananabik. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa mga anino, mabilis na sumulpot ang nakahod na mamamatay tao at hamarang sa gitna ng daan. Sa isang iglap, naputol ang ruta ng nag-iisang manlalakbay. Huminto ang maliit na pigyera. Tahimik, walang imik. Nakatayo lamang ito habang hawak ang malaking staff. Sa unang sandali, kampante pa ang mamamatay tao. Ngunit habang mas napapalapit siya sa kanyang target, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. May mali, hindi tugma ang nakikita niya sa mga naging conclusion niya kanina. Mas pinagmasdan niya ang pigyera, ang katawan, ang tangkad, ang proporsyon, at lalo siyang nalito. Hindi ito mukhang dwarf. Napahakbang siya ng mas malapit. At bago pa niya mapigilan ang sarili, kusang lumabas ang tanong mula sa kanyang bibig. Akala ko dwarf ka pero... Tahimik pa ring nakatayo ang estranghero. Nakatabing ang malaking hood sa mukha nito. Mahigpit na nakahawak sa staff. Pagkatapos ay bahagyang gumalaw ang anino sa ilalim ng ilaw ng buwan. At doon tuluyang nakita ng mamamatay tao ang mukha ng kanyang target. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bata. Isang totoong batang tao. Napahinto siya sa matinding pagkagulat. Human kid. Napabuntong hininga ng malalim ang serial killer. Mula sa ilalim ng kanyang hood, mababa niyang tiningnan ang nag-iisang manlalakbay. Isang human kid na pag-alagala sa gitna ng gabi. Bahagya siyang napailing. May mas matandang adventurer bang nag-utos sa'yo na bumili ng kung ano? Lumawak ang mapanghamak niyang ngiti. Humans really are stupid. Nanatiling nakatayo ang bata sa gitna ng tahimik na lansangan. Walang reaksyon. Walang kahit anong senyales ng takot. Ngunit para sa serial killer, isa lamang itong inosenteng biktima na walang alam sa panganib. Hindi ako makapaniwalang hindi mo alam kung gaano kadelikado ang maglakad ng mag-isa sa gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang kakaibang espada mula sa ilalim ng kanyang balabal. Unti-unting sumilip ang madilim at buhay na tila laman na bumabalot sa talem. Ang pagpapakampante dahil nasa loob ka ng bayan. Kumislap ang kanyang mga mata. Iyan ang ginagawa ng mga second-rate adventurers. Mas lumawak pa ang kanyang ngiti. Hindi, third-rate adventurers. Lalong lumamig ang hangin sa paligid habang mahigpit niyang hinahawakan ang hilt ng Sword of Terror. Handa na siyang umatake. Handa na siyang magbuhos ng dugo. Dahan-dahan niyang itinapat ang talam sa batang nasa harapan niya. Dahil kahit nasa loob ka ng bayan. Sandaling huminto ang kanyang salita. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Maaari ka pa ring atakihin ng isang tao. Ng isang taong katulad ko. Ako, sa isang nakakabinging sigaw, biglang sumugod ang serial killer. Parang mabangis na hayop, mabilis siyang humarurot pasulong, ang mukha niya'y baluktot sa nakakatakot ng ngiti habang agad niyang binabawasan ang distansya sa pagitan nila.
Balak niyang tapusin ang lahat sa isang atake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, agad na kumilos ang nakahod na manlalakbay. Sa isang makinis at walang pag-aalinlangang galaw, bumaba ang bata sa isang matatag na defensive stance. Mahigpit ang pagkakatapak sa lupa. Balanse ang katawan. At higit sa lahat, walang kahit kay-titing na pagkataranta. Nakita yon ng serial killer at lalo lamang siyang ngumisi. Defensive stance, walang silbi yan. Sigaw niya habang itinutok ang Sword of Terror at buong lakas na sumaksak pasulong. Punong-puno siya ng kumpiyansa, hindi dahil sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil sa sandatang hawak niya. Alam niya ang tunay na kapangyarihan ng Sword of Terror. Hindi ito ordinaryong magic weapon. May taglay itong kakayahang magpalabas ng matinding takot at pangamba sa sinumang kaharap nito. Sa karamihan ng tao, sapat nang makita o maramdaman ang presensya ng espada sa malapitan upang tuluyang manghina ang loob nila. Napaparalisa sila ng takot, nawawalan ng kakayahang lumaban, at nagiging walang kalaban-laban sa kanyang susunod na atake. Kaya naman habang mabilis na bumabagsak ang kanyang talam patungo sa batang nasa harapan niya, sigurado ang serial killer sa isang bagay. Sa isip niya, tapos na ang laban. Habang lumulundag pasulong na nakataas ang kanyang espada, wala ni Kay titing na pagdududa sa isip ng serial killer. Sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Kapag naparalisa siya ng takot, ang kailangan ko na lang gawin ay tagain siya. Lumawak pa ang kanyang nakakatakot na ngiti. Napakadali. Para sa kanya, wala nang saysay ang anumang depensa. Kahit gaano pa kaganda ang postura ng bata o gaano pa siya kahanda sa laban. Sa harap ng kapangyarihan ng Sword of Terror, lahat ng iyon ay walang halaga. Lalo na't isa itong artifact class magic weapon. Isang obra maestrang siya mismo ang lumikha. Sa kanyang paningin, ang mga ordinaryong armas at baluti ay parang papel lamang sa harap ng kanyang espada. Habang pabagsak siya mula sa ere, tuluyang nabalot ng kabaliwan ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumawak ang kanyang ngiti hanggang halos mabiyak ang kanyang mukha. Puro mali siya at pananabik ang makikita sa kanyang ekspresyon. Humuni ang talam habang marahas nitong hinihiwa ang hangin. At kasabay ng kanyang pag-atake, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa madilim na lansangan. Papatayin na kita ngayon din. Itinaas niya ang Sword of Terror para sa huling bagsak. At gagawin kitang hapunan ngayong gabi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang kanyang inaasahan at ang realidad ay marahas na nagbanggaan. Isang malakas na shockwave ang sumabog sa paligid. Sa halip na tumama sa isang biktimang naparalisa sa takot, ang kanyang buong lakas na paglusob ay biglang nahinto sa ere. Sa isang kalmado at eksaktong galaw, itinaas ng nakahod na bata ang hawak nitong kahoy na staff. At sinalubong ang pababang talim. Nagliparan ng mga spark ng magbanggaan ng dalawang sandata. Ang artifact class na Sword of Terror ay tuluyang naharang. Hindi lamang iyon. Parang tumama ang espada sa isang matibay na pader. Lahat ng momentum ng serial killer ay agad na naputol. Natigil siya sa ere. At sa unang pagkakataon mula nang likhain niya ang espada, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Punong-puno ng pagkagulat at pagkalito ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Dapat ay naparalisa na ang batang nasa harapan niya. Dapat ay nanginginig na ito sa matinding takot. Ngunit wala, kahit kaunti. Mula sa ilalim ng malaking hood, marahang tumingala ang bata. At doon nakita ng serial killer ang mga mata nito. Kalmado, matatag, at nakapako ng diretso sa kanya. Walang bakas ng takot, walang pangamba, walang kahit anong epekto ng Sword of Terror. Ngunit bago pa tuluyang maunawaan ng serial killer kung bakit nabigo ang kanyang pag-atake, biglang naging open sa iba ang depensa ng kanyang kalaban. Sa mismong sandaling nakahinto siya sa ere dahil sa pagkakaharang ng kanyang espada, agad na binitiwan ng nakahod na bata ang block. At sa isang napakabilis na galaw, kumilos ito, halos hindi na masundan ng mata. Isang malakas at diretso na sipa ang tumama sa kanyang katawan. Eksakto sa gitna ng kanyang torso. Ang lakas ng impact ay parang hinampas siya ng rumaragasang kariton. Isang marahas na shockwave ang dumaloy sa kanyang buong katawan. At sa isang iglap, tuluyang naglaho ang lahat ng momentum ng kanyang pag-atake. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kumpiyansang kanina lamang ay umaapaw sa kanyang mukha ay agad na nabasag. Piliting lumabas ang masakit na ungol mula sa kanyang lalamunan. Parang naubos ang hangin sa kanyang baga sa isang suntok. Napilipit ang kanyang mukha sa matinding sakit at pagkabigla. Hindi siya makapaniwala. Hindi lamang niya nabigong patumbahin ang bata. Siya mismo ang tinamaan. At ang mas nakakagulat pa, ang lakas ng sipa ay hindi pangkaraniwan. Para itong atake mula sa isang veteranong mandirigma. Habang umalingaw pa rin ang sakit sa kanyang katawan, isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting sumiksik sa kanyang isip. Ang batang akala niyang madaling biktima
ay hindi biktima, at baka, siya ang nagkamali ng piniling kalaban. Dahil sa lakas ng sipa, mabilis na tumilapon paatras ang serial killer. Napahawak ang serial killer sa kanyang dibdib. Marahas siyang napaubo habang pilit na bumabangon. At kasabay nito, nagsimulang mabasag ang kumpiyansang kanina ay umaapaw sa kanyang isip. Damn it, mariin niyang tiningnan ng hawak na espada. Unti-unting lumitaw ang isang hindi kanais-nais na conclusion. Kung hindi ko man lang naputol, mas mataas ang kalidad ng staff na iyon kaysa sa inaakala ko. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Muling bumaling ang tingin niya sa batang tahimik na nakatayo sa di kalayuan. At doon lalo siyang kinabahan. At kung nakapag-counterattack siya nang hindi man lang natitinag sa takot, napalunok siya, kahit nakaharap siya sa Sword of Terror. Lalong bumigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Mas malakas ba ang batang ito kaysa sa inaakala ko? Habang lumalalim ang kanyang pagdududa, nanatiling tahimik ang nakahod na bata. Pagkatapos ay isang kalmado at batang boses ang umalingaw-ngaw sa walang lamang lansangan. Diretso nitong pinutol ang kanyang iniisip. Mukhang mas gumaling na ang blacksmithing mo. Bahagyang itinaas ng bata ang ulo mula sa ilalim ng malaking hood. At sa tono pa lamang nito, parang matagal na nitong kilala ang taong nasa harapan niya. Nakatayo sa kabilang dulo ng maalikabok na kalsada, kalmadong tiningnan ng misteryosong bata ang serial killer. Hinayaan niyang manatili sandali ang katahimikan bago niya tinapos ang kanyang sinabi. Pero mukhang halos walang ipinagbago ang fighting skills mo mula noon. Parang tinamaan ng martilyo ang isipan ng serial killer. Bigla siyang natigilan. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi dahil sa sinabi, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Pamilyar. Nakakatakot na pamilyar. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. At nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang boses na yan. Halos hindi siya makahinga. Sa kabilang panig ng kalsada, dahan-daang itinaas ng bata ang isang kamay. Hinawakan nito ang malaking hood na tumatakip sa mukha. At walang pag-aalinlangan, hinaylay yun paatros. Bumagsak ang tela sa likuran. At sa wakas ay nalantad ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik na tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng serial killer. Lalong nanlaki. At lalo pa, hanggang sa halos lumabas na sa sobrang pagkabigla. Bumuka ang kanyang bibig. Ngunit ilang segundo siyang walang masabi. Parang hindi matanggap ng isip niya ang nakikita. Parang may multong bumalik mula sa nakaraan. At nakatayo ngayon mismo sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang inuunawa ang realidad. Pagkatapos ay tuluyan siyang napasigaw. No way. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na lansangan. Buhay ka pa? Tuluyan nang bumagsak ang hood sa kanyang likuran. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, lumitaw ang mukha ng batang matagal nang dapat ay wala na sa mundong ito. Isang pamilyar na ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi ito masayang ngiti, kundi ang ngiting alam na niya ang kalalabasan ng lahat. Nanatiling nakataas ang isang kamay niya sa gilid ng hood habang kalmado niyang binati ang nanginginig na panday. Long time no see, na ano? Parang tumigil ang hangin. Parang naging mas mabigat ang buong paligid. Sa kabilang panig ng kalsada, hindi pa rin makapaniwala si Naano sa kanyang nakikita. Samantalang si Lord Light ay marahang humakbang pasulong. Isang hakbang. Dalawa. Tahimik. Ngunit bawat galaw niya ay tila nagpapataas ng presyon sa paligid. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng taong minsang nagtaksil sa kanya. At sa kanya sinabi ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang dahilan kung bakit siya bumalik. Bumalik ako mula sa kailaliman ng abis. Para maghayganti.